Isang batang ayaw makinig. Sa isang payapang baryo ay nakatira ang isang batang nagngangalang Tomas. Siya ay masigla, makulit, at laging may ngiti sa mga labi. Mahal na mahal siya ng kanyang mga magulang. Ngunit may isang bagay na palaging ikinaiinis nila. Si Tomas ay hindi marunong makinig sa payo. Araw-araw, pinaalalahanan siya ng kanyang nanay, "Anak, huwag kang magtapon ng basura kung saan-saan. Itapon mo ito sa tamang basurahan." Sabi naman ng kanyang tatay, "Tomas, kapag bagong ligo ka, huwag kang pupunta sa putikan. Magkakasakit ka kapag naglaro ka roon." At halos gabi-gabi ay sinasabihan siya, "Huwag kang magpupuyat sa kakalaro. Baka mahirapan kang gumising at mapagalitan ka ng iyong guro." Ngunit, si Tomas ay palaging may sagot. "Ay nako, nanay, minsan lang naman." O kaya'y, "Tatay, hindi naman ako agad magkakasakit." Minsan pa, nakangisi siyang nagsasabing, "Wala namang masama kung minsan lang, hindi ba?" Isang araw, habang naglalakad si Tomas, ay mayroon siyang bitbit na saging. Habang ngumunguya, basta na lamang niyang itinapon ang balat sa gilid ng kalsada. Wala siyang pakialam kahit nakita siya ng iba. Pagbalik niya, bigla siyang nadulas. "Aray!" sigaw niya habang bumagsak. Nang tumingin siya sa sahig, laking gulat niya nang makita ang kanyang tinapong balat ng saging sa mismong daan kung saan niya itinapon ang balat ng saging siya nadapa. Narinig niya ang tawanan ng mga kaibigan. "Ha ha ha, nadulas ka sa balat ng saging." Namula si Tomas sa hiya at dali-daling tumayo. Ngunit sa loob-loob niya, "Ayos lang, aksidente lang iyon," sabi niya sa sarili. Kinabukasan, matapos maligo, tumakbo siya palabas ng bahay at dumiretso sa putikan kasama ang mga kaibigan. "Tomas, huwag kang maglaro riyan. Bagong ligo ka pa," sigaw ng kanyang nanay mula sa pintuan. Pero umiling lang si Tomas at sumigaw ng, "Minsan lang, nay. Ang saya dito." Naglublob siya sa putik, nagtampisaw at nagtawa ng nagtawa. Ngunit pagka-uwi, bigla siyang nilamig. Nagsimula siyang manginig at nagkaroon ng mataas na lagnat. "Anak, ano ba ang sabi ko sa iyo?" Balungkot na wika ng kanyang ina, habang pinupunasan ng pawis niya. Dahil sa sakit, hindi siya nakapasok sa eskwela kinabukasan. At higit sa lahat, hindi siya kasama sa field trip na matagal na niyang inaasam. Habang nakahiga sa kama, halos maiyak siya sa sama ng loob. "Sayang, kung nakinig lang ako kay nanay, nakapunta sana ako." Lumipas ang ilang linggo at gumaling si Tomas. Ngunit hindi pa rin siya natuto. Isang gabi, kahit alam niyang may exam sila kinabukasan, nagpuyat siya sa kakalaro ng laruan. Tuwang-tuwa siya sa kanyang ginagawa at hindi niya namalayang hating gabi na pala. Kinaumagahan, hindi siya magising. "Anak, bangon na. Mahuhuli ka sa klase," sigaw ng kanyang tatay. Pero bumalikwas lang si Tomas at nagtakip ng unan sa mukha. Nang sa wakas ay bumangon siya, huli na ang lahat. Dumating siya sa klase nang halos tapos na ang unang subject. "Late na naman, Tomas," wika ng kanyang guro. "Kung lagi kang nagpupuyat, paano ka matututo?" Pinahiya siya sa harap ng kanyang mga kaklase. Nahihiya man, wala siyang masabi. Kinagabihan, nakaupo siya sa kanyang kama, hawak ang unan at nakatingin sa kisame. Sunod-sunod ang kanyang pagkakamali. Nadapa dahil sa basurang siya mismo ang nagtapon. Nagkasakit dahil sa paglalaro sa putikan. At nahuli sa klase dahil sa pagpupuyat. Unti-unti niyang naalala ang lahat ng payo ng kanyang mga magulang. Tama pala sila, bulong niya. Kapag hindi ka nakinig, ikaw rin ang magsasuffer. Ako rin ang magdurusa. Mula noon, nagsimula siyang magbago. Itinapon niya ang basura sa tamang lugar,
Hindi na siya naglalaro sa putikan kapag bagong ligo at natutulog na siya ng maaga. Natutunan ni Tomas na ang bawat gawain, mali man o tama, ay may kapalit. Kapag pinilit mong gawin ang mali, darating ang araw na ikaw mismo ang dumanas ng masamang epekto. Ngunit kapag natuto kang makinig at gumawa ng tama, ikaw rin ang makikinabang.